Kabanata. Rogelio, nabanggit mo na ba sa tatay mo na tinelegramahan ka na ng Kyoto Electronics? Halos matatapos na maghapunan ang mag-anak bago may nakapagsalita sa mesa. Tulad ng lagi, si Aling Asmin lang ang tagabasag ng katahimikan sa bahay at gumagawa ng paraan para magkaroon ng konting kwentuhan. Hindi pa po. Pinigil muna ni Rogelio ang pagsubo ng kanin. Masyado kasing malaki yung placement fee kaya medyo nag-aalangan din ako. Japan? Di mo na ba talaga matagalan dito ang pag-asikaso sa mga magulang mo? Tanong ni Mang Ernesto na may halong paratang. Naging mabigat ang loob sa kanya ng ama simula nang magkasakit ito. Hindi na sumagot si Rogelio. Ilang minuto pa ulit ang lumipas bago nakaisip ng sasabihin si Aling Hasmin. Nakakatuwa kanina kila Mang Fred. Pinanood nila sa Betamax yung birthday ni Laila na binidyo nung 1 linggo. Pinilit ni Rogelio maging interesado sa kwento. Mang Fred? Yung asawa ni Aling Sally? 'Di ba hindi na nila ako pinaglaban nung 15 at may handaan nga raw. Pinakain na lang ako dahil 1 taon na pala yung panganay nila. Saka lilipat na yata sila ng bahay. Daming bisita. At lahat tuwang-tuwa sa bata dahil may hawig kay Matet. Ngiting-ngiti sa pagkukwento si Aling Hasmin. Pero wala itong epekto sa mga lalaking kasabay niya sa mesa. Tumahimik siya sandali at pinagpahinga ang ngiti. Saka maingat na kinamusta ang asawa. May gamot ka pa ba dyan? Gusto mo bang bumisita na tayo sa doktor? Hindi na. Huwag mo ko intindihin. Nilagok ni Mang Ernesto ang natitirang tubig sa baso bago binuhat ang katawan papalayo sa mesa. Tinulungan siya ng may bahay sa paghatak ng upuan. Nasa center si doktor. Sumilip ako nitong hapon. Pero baka umalis na daw siya sa linggo. Matatagalan ulit ang balik. Walang reaksyon si Mang Ernesto. Nagpatuloy ang kabiyak. Ang sabi naman nung nakapunta tayo, 'di ba? Basta tuloy-tuloy lang daw ang gamot mo. Hasmin, basta tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng gamot at pahinga. Hasmin, Hasmin, gagaling. Hasmin! Mabigat ang paghinga ni Mang Ernesto ng ilang sandali bago malumanay ulit na nakapagsalita habang tinatahak ang kwarto. Hindi na babalik ang dati. Walang gamot na makapagpapabalik ng dati. At wala tayong doktor. Mapagpakumbaba at pilit nang ngumiti si Aling Hasmin sa anak matapos mapahiya. Inipon na lahat ni Rogelio ang mga plato para dalhin sa lababo. Nahihiya rin na nasaksihan pa ang nangyari sa ina. Ako na maghuhugas, Nay. Uy, hindi. Ikaw na kaninang tanghali. Mabilis na inagaw ni Aling Asmin sa kamay ng binata ang mga hugasan at itinuloy ang pagliligpit ng mesa. Magpahinga ka na nang makapag-umpisa ka bukas ng maaga. Gagamitin yata sa field day ng anak ni Aling Chami yung karaoke. Nay, sumubok na magsabi ng kahit ano si Rogelio para pagaanin ang loob ng ina. Si tatay, hay nako, wag mo intindihin yung tatay mo. Mas gusto kong nakikipag-away yun. Ibig sabihin, malakas siya. Ngumiti si Aling Yasmin. Pag hindi na nagsalita yung matandang yun, mag-aalala ako. Natawa si Rogelio. Kahit papaano napanatag siya at kaya pa rin ngumiti ng nanay niya. Kumuha muna siya ng ipapakain kay E.T. bago kampanteng iniwan ang ina sa kusina. Umaga, nakangiti ang araw. May sapat na hangin para hindi maging maalinsangan ang paligid, pero hindi naman sobra para makapagpalipad ng mga alikabok sa kalsada. Paisa-isang dumaan ang mga gumagawa ng payong, naghahasa ng kutsilyo, at nag-aalok ng mga produktong special offer. Maganda ang pagsisimula ng trabaho ni Rogelio. Akala niya. Dahil sa kainitin ng pagbubuting-ting ng plancha at kalaliman ng pag-iisip, narinig niya na naman ang anak ni Aling Precious na humihirit ng sintonadong bananarama sa mikropono. 15 taon pa lang si Rogelio nang matutong tumugtog ng mga kanta ni James Taylor sa gitara. Ngayon, 10 taon ang lumipas nang walang practice matapos siramin ng kaklase ang instrumento niya at hindi na isinauli.
Wala na siyang alam tugtugin. Pero nandun pa rin ang hilig niya sa mga kanta at alam niya kung alin ang nasa tono at alin ang wala. Boom, boom, boom. Let's go back to my room so we can do it all night and you can make me feel right. Alam niya rin 'pag nag-uumpisa na ang karaoke nila Aling Precious, masusundan ito ng malakas na component nila Aling Baby. Saudi boy ang asawa ni Aling Baby at hindi ito basta-basta lang nagpapatalo sa mga kagamitan ng kapitbahay. Swiss boy, you're in love with a Swiss boy, I don't know what I'm gonna do. At 'pag may malakas na tugtog sa kalye, tanggap na rin ni Rogelio na may isa pang bahay na mas magpapalakas pa ng radyo nito, tapatan. Sanay na siya na parang nasa raon kung saan tabi-tabi ang mga tindahan ng appliances na nagpapatugtog ng sabay-sabay. Mabwisit na ang mabubwisit. Nagtiis siya ng mga 10 minuto sa ganito. Pinipilit isipin na wala siyang naririnig at payapa ang kapaligiran. Maya-maya pa, tumigil na ang tugtog kila Aling Baby. Ito ang oras na kinatatakutan niya. Dahil alam niyang sa mga ganong sandali, naresback na sa karaoke ang asawa nito. Nothing's gonna change my love for you. You know naman my love how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Napakagat siya ng ngipin at napapikit sa ngilo. Masigasig na padre de pamilya si Mang Boy. Pero siya rin ang tipo ng taong pwedeng akusahan ng krimen pag may hawak na mikropono. Sa puntong yun, narinig niya na namang mas tumindi palalo ang mga bira ni Johnny May na anak ni Aling Precious at dinig na dinig din si Aling Precious sa background dahil wala na yatang mas itutodo pa ang mic at karaoke nila na pang stadium na ang lakas. I need your tender kisses, the feel your hands, your caress. Your perfume has me burning. Johnny May, bumili ka na ba? Opo, sandali lang. I need you so much. Bumili ka na muna ng Royco. Hindi pa kumakain niyang si Lucibel. If you're not here by my side, can't hold back the tears. Opo, sandali lang. I try to hide. Unahin mo na yun. Wala namang agaw ng lecheng -1 mo eh. Don't think I can take it. Opo na nga sabi eh. Mic feedback. Tunog ng batang nakasubsob ang uso sa mic. Bata. Woo. Tili ng bata. Bata. Havu. Mic na tinutok-tok. Bata. Woo ha ha ha. Nakakabinging mic feedback. Pumasok si Bokbok sa shop nang nakatakip ang magkabilang kamay sa tenga. May sinasabi sa kaibigan pero hindi naman ito naiintindihan ng huli. Wala sa akin, sigaw ni Rogelio. Hindi, may pa na. Ano? Ha? Anong sabi mo? Ha? Anong sinasabi mo? Sinigawan na ni Rogelio si Bokbok. Ano bang kailangan mo? Tanggalin mo nga yung kamay mo nang marinig mo ko. Wala nang tugtog. Dahan-dahang tinanggal ni Bokbok ang mga kamay sa tenga. Wala na nga ang mga nagpapatugtog. Sabi ko, may Superman 4 na kila Jets video. Malinaw? Ewan ko, kaya nga hiramin na natin eh. Para malaman. Yun din ang sabi mo dati sa Karate Kid 2 eh. Bahala ka, maunahan ka. Napatingin si Bokbok sa paligid ng shop ni Rogelio. Ganun pa rin ba renta sa kanila? Sandali. Sumilip si Bokbok sa kalsada. Nakikiramdam. Ano ka mo? Yung renta kila Jet, magkano na ba? Subsob sa trabaho, di tumitingin si Rogelio sa kausap. Ganon pa rin yata. Sandali. Lumabas si Bokbok ng shop at tinignan ng mga katabing bahay. Ano bang inaabangan mo dyan? Tanong ni Rogelio. Yung pot-pot na naman na nagpapalit ng cheese curls. Ubos na yung mga botet garapa dito eh. Bumalik si Bokbok sa loob na parang litong-lito. Brown out? Ano? Walang kuryente. Oo nga no. Nakatitig lang si Bokbok sa hawak ng kaibigan. Yung soldering iron mo. Gumagana. Ha? Hindi. Nataranta si Rogelio sa pagbitiw sa gamit.
May natira lang sigurong init, kanina pa yan eh. Patay ang mga radyo ng kapitbahay. Patay din ang electric fan sa shop. Manghang-manghang itinuro ni Bokbok ang nakasabit na bukas na bombilya. Paano mo papaliwanag yung ilaw sa ulunan mo?